Ayun, sige po, no, magandang umaga sa ating lahat. Sige na magandang umaga sa ating Panginoon. Ano? God is good! Grabe! Amen. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Na wala ka nang masabi, kundi maraming salamat, Panginoon. Ano, hallelujah. Yes, Lord, no, sige church, no, sa umagang ito, no, hayaan natin na balutin tayo ng Holy Spirit, no, hayaan natin na yakapin tayo ng Panginoon, no, ngayong umaga. No, kung panalangin natin sa Lord na, Panginoon, basagin niyo po ang aming mga puso ngayong umaga. Panginoon, kailangan ka namin, Panginoon, yakapin niyo po kami, no. Hallelujah. Sige church, no. Sa umagang ito, tayo ay umawit, no, para sa ating Panginoon. Tunay nga na itaas natin ang Panginoon sa umagang ito, no. Hallelujah. Yes, Lord, Panginoon, ika'y itinataas namin sa umagang ito. At ika'y ay patuloy namin itataas sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy kang itinataas ng church na ito, Panginoon. Yes, Lord. Sige, church mo tayo umawit. Itataas kita. Itataas kita. Puso ko, itataas
sa umagang ito, kami po ay patuloy na aawit sa iyo. We will be still and know you are God, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Your wings cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Yes, Lord, I will be still and know you are God. Sige, church, no? Patuloy natin awitan ang ating Panginoon. Rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Yes, Lord. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy ka namin aawitan. He is Lord, Lord of all. Hallelujah. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Sige, church, no, minsan pa, my hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Yes, Lord, Christ
to hide His face. I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Yes, Lord, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Yes, Lord, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Yes, Lord, He is Lord, the Lord of all. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na You are our cornerstone. When You shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Hallelujah. Christ alone, You are our cornerstone, the weak made strong in the Savior's love. Cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Yes, Lord, in Christ alone, our cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Yes, Lord, hallelujah. The weak made strong in the Savior's love. Panginoon, tunay nga na kami ay patuloy Mong pinapalakas, patuloy Mong minamahal. Dahil sa'yo lahat yon, Panginoon. Tunay nga na maraming salamat sa'yo, O Lord. Sige, church, na patuloy natin nawitan ng ating Panginoon. Hallelujah. Into Your hands I commit again, with all I am for You, Lord. You hold my world in the palm of Your hand, and I am Yours forever. Yes, Lord Jesus, I believe in You. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in You.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Yes, Lord. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I believe in all of your ways and your promises forever. Yes, Lord. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Yes, Lord, I will worship. I will worship you, God. I will worship you. I will worship. Yes, Lord. I will worship you. I will worship. Yes, Lord. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship. Yes, Lord. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship you, I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus,
I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Yes, Lord, you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Hallelujah. Yes, Lord, My every moment, you calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. yes, Lord, I believe you're my portion. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Oh, Jesus, you're all I need. Yes, Lord, you're more than enough for me. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. 'Cause you hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. 'Cause you hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. 'Cause you hold my world in your hand. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yes, Lord, I believe you're my portion. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. When Jesus, you're all I need. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yes, Lord, you are all I need. Come on. I believe you're my portion. I believe
Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Ayun. Patotoo na. Ayun. Komunyon. Sige po. Hallelujah. Hingal ako. Sige nga, God is good. Ayun, hina ng energy. God is good. Grabe. Amen. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Sige nga, muli nga natin palakpakan ng ating Lord. Nabigyan natin siya ng mataas na, pinakamataas at pinakamalakas nating palakpakan na para sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Sige po. Ayan, tayo po ay dumako na rin sa pagpapasalamat po. Sige, dire-diretso na po natin. Everyone, and every two, and every three. Sige po, sino ang first honor for today? Ayan, sa Ate Jubel daw. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Ate Jubel. Ay, nagpapasalamat lang ako sa Panginoon unang-una sa lahat na yung presensya ng Panginoon. Sa awitan pa lang naman. Uy, tingnan mo. Nakapokus ako. Ayun. Thank you sa Lord sa Holy Spirit na gumabay kanina sa awitan natin. No? Naramdam ko po yung Holy Spirit kanina. And I hope sa mga church member din na nandito po, no. Yun, salamat sa Panginoon, no. And nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa nagdaang ng linggo sa akin na pinuno niya ng pagpapala, no. And God is good, grabe talaga. Amen. Sa kanyang papuri, pagsambat, pasasalamat. Amen. Amen. Hallelujah. Martuni nga na maraming salamat sa Panginoon sa buhay ni Ate Jubel. Sige po, sino pa pong sunod na magpapasalamat? Everyone and every two and every three. Ayan, sa Ate Julia daw. Nalilits talaga ako sa kanila. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Ate Julia. Ayun, magandang umaga po sa lahat, lalo na sa ating Panginoon sa ikataas-taasan. Gusto ko lang po magpasalamat sa Lord ngayong umaga sa presensya niya po. At nagpapasalamat ako sa Lord. Itong sa nagdaan na buong linggo ko, isang linggong ginabayan ako ng Panginoon, lalo na yung mga magulang ko. And papasalamat ako sa Lord nitong nagdang kailan ba yun? Basta yung, ayun, nagpapasalamat ako sa Lord kasi natapos po yung, sa pag-aaral ko po, natapos po yung reporting namin last week ng kumbaga, Walang mataas, walang mababa. sakto lang. Sakto. Nasa 26 na daw. walang palya, ganun. Kaya ayun, nagpapasalamat ako sa Lord sa pag-aaral ko na siya po ang gumagabay sa akin, tumutulong sa akin. Binibigyan niya ako ng wisdom and knowledge sa pag-aaral ko. Nagpapasalamat ako sa Lord. His power. Yan. Ayun, nagpapasalamat din ako sa Lord sa kalusugan po namin magkakapatid din sa bawat isa na nandito. Ayun, sa kanya po ang pinakamataas na papurit pagsambat, pasasalamat. Amen. Hallelujah. May rehearse. Ayan, verse walang mataas, pero wala rin mababa. Sakto lang, sa gitna, ganon. Praise God. Amen. Amen. Sige po, sino po pong sunod na magpapasalamat? May magpapasalamat pa po ba bago tayo dumako sa tithes and offering? Mama mo yata may patotoo eh. Ikaw may patotoo. May flowers daw po siya. Papasalamat ka, masaya. Papasalamat po sa flowers. May pa-flowers kahapon. Ayun. Wala na po ata. Sige po. May nagbigay ng bag, tsaka bulaklak eh. Kanina. Kanina. Kay Toyang. Kay Toyang.
Kay Iya naman, bulaklak. Eh, Eh, di magaganda kayo. Saan mo binili yun? Binili para sa kakalabi. Si Kailangan Pastor. in-order yun Mayari sa ka pa, may perero ka din. May binigyan pa siya Sino ng daw? chocolate. Ay, nasan chocolate? Tingnan natin, baka hindi good for your health. Tikman namin ni Bless. Dali. Bakit, Bless? Binili mo ba yun? Nung binigay talaga ni Excuse Eko? me, I have my husband. Ay, okay. That's my husband's Sige po, ano, tayo ay dumako na sa tithes and offering po. Ano, sige, Pakipasa dun, kapakidala mo din yung offering. offering, tithes and offering daw po. Mag-pray mo muna. Mag-pray mo muna para bago sila magbigay. Sige. Yan, okay. Sige na tayo po muna imanalangin. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat Huwag na po mag-pray. sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na dalangin po namin na ang tithes and offering po na ito na magamit po sa iyong gawain, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, langin po namin yung mga magbibigay, Panginoon, na ibalik niyo po sa kanila ng siksik, liglig at umaapo ng pagpapala, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na alam niyo po yung mga unspoken prayer nila, Lord, at ikaw lang po ang nakakarinig nito, Panginoon. At dalangin ko rin po yung hindi po makakapagbigay na bigyan niyo po sila ng kakayahan upang makapagbigay sa iyo, Panginoon. Muli maraming salamat po. Ibinabalik na po namin sa iyong pinakamataas na pupurit, pagsamba at pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Okay, sa susunod, pag may offering tayo, doon na yun sa baba. Dito sa baba. Taas sa baba na lang. Oo, doon. Yung Para offering. hindi mo pangit tingnan kasi. Sige, akin na. Sige, okay. Para hindi na makita sa camera kung sino ang Oo, wag na pakita. unang ipakita. Pakidala hindi yun doon. Baka meron Ito, baka mamaya may magbigay. Oh. May mag-tights there. Wala man daw pa-opening. Okay na. Okay na ata. Pagsasamahin na natin yung tithe and offering sa isang box. Okay, sige Para po. sigurado. Yan, sige. Para walang- Okay na dito, Be. Para dapat na yun. Oo, isang box malaki na lang yan. Hindi natin nakikita. Isang ganun. Ayun, sige po, ano. Special na. Ay, communion muna bago special. Para kabahan. O, sige. Sige, Ate Isa. Walang signal. Be. Communion muna. Opo. Ay, 1 Corinthians. salamat sis. I love you. Chapter 11. Ayan. Tayo po tayo lahat. 23 minutes. 24. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ikaw. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon, Malamig. Wow. na sinasabi, "Ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin." 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. 27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28. Datapuat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Mamaya mo lang kainin sa'yo. Ito ba ang katawan ni Kristo? Ating isubo sa anyong tinapay. 1, 2, 3. Pagkatapos ng salo-salo, kinuha niya ang saro. Ito ang dugo ng bagong tipan. 1, 2, 3. Sa susunod, pag meron tayong ganyan, at ininom natin yung saro, may taga-patunog nung yung simbal. Ring, diba? Gayahin natin, ang ganda rin yun. Tapos sabihin nyo, ice cream. Diba? Ay, sama na na. Di ganun. Isa na tayo.
Tinawanan ko na kasi na-bless na tayo. Pero kung binibless pa lang, amen? Sige. Special number. Go, Jobel. Ayun, sige po, Sige nga, bigyan nga muna natin ng isang mataas na palakpak ang ating Panginoon para mawala yung kabay niya, hallelujah, na tawag yun, bigla ang special number, pero tunay nga na maraming salamat sa Panginoon. Voluntary Sige. naman yan appointed volunteer. Amen. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Ate Rubel. Amen. Lalakasan niya yan. Amen. Ate Isa, next Sunday tayong dalawa. Lunod daw. Special number. Nadiri, oh. Sabi. So ngayong umaga, no, awitan muna din natin ang Panginoon. Tunay nga na wala katulad ang ating Panginoon. Tingnan mo nga. Kontakin. Sige, church, awitin natin. Awitin ko man ang awit sa mundo, di kayang inarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, walang maging mga salita upang iaya ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, walang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Walang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Habang panahon, wala kang katulad. Amen. Glory to God. Uy, malakpak kayo. Malakpak. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, walang maging mga salita upang iaya ang kabutihan
Amen. Hallelujah. Dahil inumpisahan mo yan next week si Isa. At dahil dyan, Ay, Isa, next week. JM din nagvo-vocalize here. Si Julia rin, kaya maghanda. Si Isa. Yung magpa-birthday dyan sa Martes, mag-special Totoo, dapat si number. Isa. Sa Martes ka mag-special number. Walang manunod. Doon sa Sino Bible. kay Isa? Sige, Isa, tuturuan kita. Mo yun. yun. pero ang kanta mo ano daw, shout to the Lord. Ang tawas. Pero ang kanta mo, Mighty to Save. Ay, ay, ay. Iba yung naitaas, no? Samahan nyo kay Isa. Happy birthday. Ayun. Mighty to save daw, kakantay mo. Mighty to Mighty save. to Para save or mababa. shout to the Lord. Pero interpretative dancing. Ay, akong-yaka ng Isa yun. May Dancing. kumakanta ta siya sa Kung maganda sana kung nandito si Ronro, magtinikling kayo. Daming nangyayari. Nag-acrobat siya dyan sa gitna. Habang kumakanta, Mighty to save, nagtitinikling Ay, kayo. ilan taon na si Isa? 18? Ay, 18, 14. Kabatch niya yun, di ba si Ronro? 14. 14 na siya. O sige po, no, tayo po ay magpatuloy na sa pinaka-importanting parte ng ating gawain, ng pagbibigay po ng Word of God, na pungunahan ni Pastor Vic. Pastor Vic, pasok! Pasok. Naka-charge na ba yan? Iya, labas. Pasok. Oh, salamat, Iya, Supi. Supina. Pasok ako sa naman, Supi. Okay. Magandang umaga sa inyo at napakaganda. Kahapon ay Valentine's Day. Kung gusto nyo pag-aralan, do we have to celebrate Valentine's Day? Please see post for details. Kasi pinost natin yung isa sa pinakalumang post na ang nandoon, yung unang alaga natin sa Panginoon, si Isa. Ng star for one season, di ba? One season. Parang 10. Parang 3 years old. Oo, no? Parang for... Siya talagang unang member, tapos siya rin ang walang absent. Nakakahiya. Hiyang-hiya naman ako. Dahil dyan may cake siya sa 17. Ay. So, happy birthday sa ating Nakadining talaga siyang ganun. bloomer. Birthday ko din sa Sabado, bakit puro si Isa? Puro bata muna. Huwag mo matanda. Old Happy Testament. birthday, ma. Okay, moving forward. Mami, happy birthday, blowout. Ikaw po. Si Tart, di ba sagot mo sa Saturday? Sagot mo. Alin? Pagpunta ko doon sa reunion. Bah, wala tayo pinag-usapan. Nakalimutan ko na. Wala sa isip. Hindi ko nga alam na may usapan kayo ni JM eh. May kasabihan. May kasabihan, ang pumaldo ng bagong taon, hindi napapaldo ng birthday. Wala na nga akong flowers kahapon. Pinatawad na nga Yun, kita kasi mayroon traffic. Pastor, may Mami, ang mga may binibigyan ng flowers, yung mga boyfriend, girlfriend lang. Bakit si Masi? Si Bless? Eh, buhay naman yung kanilang organisation. Eh tayo, inabolish ko na yun Ang eh. sabi mo, sa 21 yun. O meron na. may ano banal na problema. inggit. Hindi, inggit lang, walang banal. Wala siyang bulaklak pa, grabe ka naman pa. Kala ko bibigyan mo. Bakit siya? Siya ba asawa ko? Anak ko siya? O bibigyan mo ng anak. O. Kasi nakita ko kalachuchi, mali yun eh. Anong bigay ko sa iyo, kalachuchi? O santan na lang. Na medyo may kapanghingan. Santan Maria. Okay lang yan, ma. Ang mahalaga, buhay kayo ni Papa. Kala ko mahal mo ko, mas mahal mo pa yung bulaklak. Pero wala kang chocolate. Bali, may Jollibee naman ako kagabi. Oo, buti pa ibang tao na isip magbigay ng Jollibee. Oo nga. No? Okay. Ito na ngayon yung panahon nung nakaraan natin, puro healing. Diba? Healing. Mga may sakit. Karamihan, ang pinakamalupit sa lahat, bukod sa sakit, na physical, sickness and diseases,
ay yung tinatawag natin spiritual sickness. Ang unang titirahin sa iyo dyan, emotions, yung mind mo, at saka yung kaalaman mo. Right. Yan ang sakit ng mga Kristiyano na madaling madala sa maling katuruan. Tayo manalangin. Diyos na makapangyarihan, tanggalin mo lahat ng espiritu ng Antikristo. Spirito ng pride, spirit of rejection, spirit of unbelief. Palitan mo ng spirit of faith, spirit of humility, the spirit of Christ, the mind of Christ, the consciousness of Christ. Ilagay mo sa bawat puso na naririto. Kung ano man ang ipipreach ko ngayon, na iniba mo ang preparation, ikaw ang magsalita sa bibig ko, hindi yung sarili ko. Tago mo ko sa dugo ni Kristo, ang makitang iyong banal na espiritu na may apoy sa bawat puso. Buksan mo ang mga puso ng mga nakikinig, kasama mga taga-subaybay. Buksan mo, hipuin mo ng iyong banal na espiritu. Buksan mo ang mga pintuan ng puso nila nang malaman nila kung gaano kakahalaga sa aming buhay. O Jesus, Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Amen. Ang pag-aaralan natin ngayon, Discerning the Spirit. Discerning the Spirit, paano mo malalaman kung manloloko yung kausap mo? Tayo pa lang, kita mo na. Makikita mo, hindi pa siya nagsasalita, alam mo na mangyayari. Hindi galing sa iyo. Hindi to psychology to replace psychology, psychiatric treatment, hindi. It is simply discerning the Spirit. And discerning the Spirit is not an easy task. Only the Spirit of the Lord can discern 100%. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor Vic, pero naging kasama ko sa PLDT. Bakit yung mga taong namimit mo pag unang hindi pa nagsasalita, nakipagkita sa iyo, alam mo na kung ano pakay? Sabi ko hindi. Nagpe-pray na ako nun. So number 1, secret, you have to pray. Magko-concentrate tayo sa chapter 4 and so forth. Basahin natin ang verse 1. I'm not teaching you to become paranoid. This is a cautionary measure, precautionary measure. So sabi niya sa verse 1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Tagalog, verse 1. First John chapter 4, verse 1. Paulit-ulit ko sinabi. Hindi, Wala pa po, ngayon pa lang. ngayon mo pa lang na. Paulit-ulit ko sinabi dito. Sana okay ka pa. First John, chapter 4. Verse, hindi kasi nakikinig eh, daldal ng daldal eh. Chapter 4. First John chapter 4, verse 1. Tagalog, bilis! Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Number 1 keyword doon, yung salitang prophets. Prophets come from the word prophecy. Tapos yung fets means fitting. Fitting speech. Professing. You are talking. You're declaring. Yun ang talagang meaning ng prophets. Pagka naging verb, prophesy, sa Greek, propheteo. To teach, to predict. Yan ang meaning ng prophesy. Kaya bago tayo maniwala, i-check nyo ang Biblia nyo. Tama ba? Tingnan mo, babasahin nyo, no?
kahit si Kristo, isang simptomas ng false prophet, yung napakabait tingnan, pero nasa lubang kulong. May sitas dyan. Kapatid, ano bang sitas dyan? Matthew chapter 7, verse 15. Tagalog. 7:15. Nga pala, no, habang hinahanap niya, ito ang verse na magtuturo sa inyo para mag-ingat. It's not teaching you to become paranoid. It's just teaching you to be prudent. Maingat. Oh, marami nagtuturo, maraming alam sa Biblia, pero mali-mali talaga ang sinasabi. Nakakalungkot mga kapatid, maraming churches ngayon ganyan. Mega churches, multi-churches. Kaya pag nawala ng member na may magandang bulsa, masakit ako magsalita. Hindi ako nagpaparinig, sinasabi ko lang yung realidad. Pag wala kang maibigay, hindi kita kilala. Basa, sige. Mag-ingat kayo sa Tingnan nyo, mga... pakinggan nyo ha. Sige, dahan-dahan, huwag kang magmadali. Hindi ka nagtitiktok, hindi ka nagpa-Facebook. Go. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Alam niyo yung lobo? Hindi balon ha. Wolves. Ano yung Manila? Umaatungan na aso. Sa ibang version, umaatungal na aso. Mag-ingat daw tayo. Sino ba yung mga ganyan? Hindi ba? May mga politiko, mukhang banal. O, hindi naman si Bong Revilla yan. Mukhang banal. Wala akong binanggit ang pangalan ha, baka malibel tayo. Hindi ako walang banal, bangag pala. Ay, wala akong binanggit ang pangalan. So, ibig sabihin, pagka ganon, mag-ingat tayo. Kaya sabi yan, false prophets which come to you, who comes to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. And isang reference sinabi ni Jesus Christ, manloloko. Papahiramin ko kayo ng 10,000, mag-invest kayo ng 1,000 dito. Babalik ko sa inyo. Karamihan dyan, fake. Hindi yan insurance na may papeles na pepermahan, nakanotaryo. Tingnan nyo, may katibayan tayo. Mark chapter 13 verse 5. 13:5. Mark 13:5. Sige. Tingnan mo. And Jesus answering them began to say, take heed, lest any man, ano sabi? Deceive you. Sige, basa. At si Jesus ay nagpasimulang magsabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong paligaw kanino mang tao. Nakita nyo? Verse 6. Maraming paririto sa aking pangalan na magsisipagsabi, ako ang Kristo, at maliligaw ang marami. Bibigyan ko kayo ng example. Pumunta kayo ng Pampanga, sa Dolores. May mga suot pang kulay puti yan. Sasabihin, tuwing Good Friday, bumababa si Jesus. May UFO. Ako si Apo Hiking. Ako si Apo Eugenio. Magbigay kayo ng itlog, magiging golden egg. Marami ako naranasan ganyan. Nagsayaw pa. Dayang-dayang. Dayan. Yung envelope, pag tinina mo, pera. 100. Pagka uwi mo, buksan mo, puro bond paper. Magic trick. Daig pa si David Copperfield. O yan ha, katibayan niya. May experience tayo dyan sa tao nating kasama dito sa bahay. Ako ay anak ng Diyos. Ako may-ari ng mundo sa akin. God assigned to me the inheritance of the earth. O, kilala niyo yun, nakulong pa. Kilala niyo yun. Pastor yun. Yes. Di ba? Ni-raid.
ni Tore. Ayan ang sample ng nagsasabing siya si Kristo. Alam mo, tayo, pwede natin sabihin, isa ako sa mga anak ng Diyos. Pero yung sasabihin mo, ako ang anak ng Diyos. Mali, Paul. We are sons of God. Yung mga tumanggap kay Kristo. But we are not the Son of God. Hindi tayo ang anak ng Diyos. Mga anak tayo ng Diyos. Amen. Malinaw ba? Amen. May natutunan ba tayo sa katuruan? Hindi tinuturo yan kasi baka mabisto yung katuruan nilang mali. Sa diablo yan, mga kapatid. Kaya naman gusto ko magsimba doon kasi marami kami. Maraming mali yung katuruan. Di ba sabi ni Kristo, marami ang tinawag. Ano yan? Sayo. Ako yan? Sayo. Ay, nag-un. Marami. Kinabahan ako. Marami ang tinawag, ngunit kaunti lang ang pinili. Oh, ano ibig sabihin nun? Tayo kaunti, tayo pinili. Amen ba? Amen. Hindi, nagdadaan ako ng biro, pero lahat dito, pinili ng Diyos, hindi ako. Amen. Alam niyo yan. Ngayon, ang tanong ko, isa ka ba sa kasama namin? Are you one of us? Amen. Yes, we are smart Christians. Amen? We are not Amen. you. Are you one of us? Amen. Kaya sabi nga ni Lord, huwag tayo madaling ma-intimate. Alam mo yung first deception ng kaaway, pipikunin ka. Tingnan mo ang 2 Thessalonians, chapter 2, 2 Thessalonians, puro 2. 2 Thessalonians, second letter of Apostle Paul, chapter 2, verse 2. Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip, at huwag din naman kayo mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat, nawari mula sa amin. Nawari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Huwag kayong mabigla. Huwag kayong marakel. Huwag kayong mapikon. Kasi pagdating ni Jesus, yung kaarawan ni Kristo ay parating na. Malapit na. Ayan o. That all of you be soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as the day of Christ is at hand. Sabihin niyo kung mali yung sinabi ko. Biblia na turo yan. Mag-iwas kayo sa mga katuruan ng iba. Hindi ko naman sinabing magsara kayo ng mata para wag matuto ng bago. Pero kadalasan ngayon, pag tinira ang kasulatan ng Biblia, tandaan nyo, deception yan. Pag nagsuri, kasi ganito yan eh. May magsasabi, yung Biblia ninyo, bawas. Kami, ang Bible namin, 72. Kami, 88. Alam niyo ba yon? Hindi niyo alam kasi hindi kayo nagbabasa. Hindi kayo nagre-research. Maganda, suriin niyo. Sabi sa John chapter 5, verse 39, suriin niyo ang kasulatan kung alam niyo nandoon ang buhay na walang hanggan. Ang nagsabi niyan si Jesus Christ. Ang problema, katulad ito, bibigyan ko kayo ng sample bago tayo pumunta dyan. Sa next verse. Merong grupo malaki sa Ethiopia na isa yon sa mga bansa sa continent of Africa.
nandun din ang Egypt, nandun din yung old century, early churches. Ang claim nila, ang Ethiopian Bible, 88. Sa Catholic, 72. Sabi nila, marami raw binawas sa Biblia natin sa King James. Papatunayan ko sa inyo. Ang problema ng Ethiopian Bible, sa dami ng mga laman, sila mismo mukhang hindi nila binasa. Example, sabi nila sa Ethiopian Bible, si Kristo daw ay hindi ipinako sa krus. Ano ang kaparehas na doktrina niya? Sa Quran. Ano rin, saan mo makikita sa Biblia? Sa Book of Matthew, noong pinabantay ni Pilato, governor, no, nung time na yun, bantayan nyo yung nicho. Bantayan nyo kasi baka sabihin ng mga alagad nung manloloko, tawag nila kay Kristo, deceiver. Manloloko, sabihin nila na buhay siyang uli, pero sa totoo lang, ninakaw nila yung katawan ni Kristo. Bible lang ang nagsasabi ng two sides of the coin. Saan ka makakakita ng aklat na yung iniisip ng kaaway ng mga laban sa Panginoong Hesukristo at kakampi ni Kristo, binabanggit. Sa ibang aklat, kagaya ng Ethiopian Bible, side lang nila ang binabanggit. Tingnan mo ang Quran, ang binabanggit lang nila, side lang nila. Puro accusation. May napikon sa akin, Muslim yun eh. Kaya nang magkaibigan kami kasi dati ko siyang kaklase sa CCP. Tinatanong niya ako na alam mo ba yung Ethiopian Bible? Eh ayaw kong itapawag na, mamaya mapikon ka sa akin. Hindi, alam ko, pastor ka na eh. Sige nga, pakinggan ko nga yung side mo, di nag-usap kami. Pinakita ko yung Ethiopian Bible, pinakitaan niya ako. Bakit ba hindi tinanggap ng church ng early church yan? Early church. Didiretsin kita. Early Roman Catholic Church. Tama ba? Oo. Pero bakit tinanggal nila to? Kasi halo-halo yan. Merong, kumbaga sa present day, media, merong fake news, merong totoong news. Malinaw ba? Tumahimik siya. Bakit mo sabing fake news? O, tingnan mo, alika. Parehong-pareho opinion nila kay Pilato. Pinakuita ko yung Matthew chapter 27. Matthew 2, Luke 3. Pinakita ko lahat yung passages niya. Marami kasi. Hindi tayo matatapos pag pinakita ko sa inyo lahat. Sabi niya, oo nga no. Hindi ba pinabantayan ni Pilato yung nicho ni Kristo nung nailibing siya? Ang sabi ni Pilato, bantayan nito, baka kunin ng mga alagad, ng mga apostol, yung katawan ni Kristo, tapos sasabihin nila na buhay muli. Yan ang isang example. Samantalang, binanggit ni Josephus, na si Kristo, yung tinatawag na wonder miracle, ipinako, the Prince of Peace. Parehong-pareho ng statement ni Pedro, parehong-pareho ng statement ni Pablo, parehong-pareho ng statement ni Matthew at ni John. Ba't mo pagdududahan ng Biblia ang sabi nila binawasan? Censor daw. Sino nag-censor? Ang nag-censor nun, yung mga totoong naka-witness. Yung mga sobra-sobra, mga fake news yung kumbaga sa media. May mga fake social media ng mga panahon. Hindi pa naman uso cellphone nun eh. Ang uso nun, competition of manuscripts. O ngayon, naintindihan nyo na. In simple terms. Kaya, kahit anong iba to nilang manuscript, katulad ng Septuagint, Masoretes, alam ko kasi nire-research ko yan. Yan ang trabaho ng pastor nyo. Makuha yung eksaktong mensahe na hindi ka malilinlang. Amen ba? Amen. Kaya hindi basta-basta ang magsalita dito sa harap, mahirap magsalita ng hindi mo naranasan, hindi mo sinuri ng maigi. Meron pa, nakipagdebate sa akin, kami ni Del, naalala niyo yung patotoo sa jeep. Hindi ko naman binabanggit yung church namin, tinanong lang nila ako ano church.
Yung sinabi, kala niya, baptist, banatan ako ng iba-ibang doktrina. Di ba nakita mo yun? Naging witness si JM, di lang si Jen. Tapos yung kinikibo ko, Brad, hindi ko alam na pastor din pala siya. Brad, bababayan sila. Hindi na ako kinibo na talo. Kasi may namin siya tinatanong na issue, inumpisa niya, hindi pala niya kayang panindigan. Eh natapat sa akin, glory to God, kasi kung ako hindi preparado, patay ako. Mapapahiya tayo, binanggit ko pa. Oh, church namin, Recent Christ Bible Church sa Caloocan. Eh, ang sabi ni Pablo, be prepared in season and out of season. Diba? Sabi nga ni Marco Season, I will see you there. Diba? O, I will face tomorrow. Kailangan bago mo face yung tomorrow, preparado ko, I'll face tomorrow. Eh, paano kung magpupunta sa tomorrow, hindi ka prepared? Diba si Marco Season? You must be prepared in season. Diba? Hebrews chapter 13 verse 9, winawarningan tayo niyan. Tingnan nyo kung mali ako. Hebrews chapter 13 verse 9, basahin mo nga anak. Tagalog. Be not carried about diverse, strange doctrines, for it is a good thing that your heart be established with favor, not with food, which profits them that have been occupied therein. Maraming doctrine, mga kapatid, hindi nga mapaliwanag yung doctrine of the dead eh. Doctrine of, maraming baptism. Alam niyo, ilang baptism, alam niyo, akin na muna yan. Mamaya na. Doctrine of baptism. Ilan ang alam niyong baptism? Sabi ng isa, alam ko na yan, pastor. Baptism of the Holy Spirit. Ilan pa? Water baptism. Eh, yung baptism of the air. Alam mo ba yan? Baptism of fire. Nagsalita yung isa. Eh, yung baptism of the air. Ay, saan ba makikita yan? 1 Corinthians chapter 10, verse 1. Di ba yung mga Israelita, nung bumukas yung tubig ng Red Sea, pumunta sila sa lupa, sabi, dry ground. Dry ground. Hindi sila nabasa. Pero, baptism of the cloud, baptism of the air. Amen ba? Amen. Kaya pag hindi ka nagsuri sa Biblia, tapos ka. Kasi alam naman ni Jesus Christ kung ano limit nating tao. Ang pag-aaral ng Biblia, hindi pwede isang upuan lang. Para ka natututo mag-drive. Una muna, alin ba rito ang preno? Alin ba rito ang clutch? Ano ba rito ang tercera? May mga ganun-ganun yan eh. Ano ba yung mga signal? Kaya alam. Ano ba yung mga nakalagay na sign? No U-turn. Eh paano kung may nakalagay, no white turn? Patay ka doon. Wala na. Paano po? Diba no? Pero pag ganon, no U-turn, meron U eh, diba? Meron. Wala bang no I-turn? Diba? U eh, tsaka I. Sabi ko sa'yo, pastor, last mo na yung kanina. Hindi, huwag ka nang makinig kasi hindi mo maabot yung karunungan ko eh. Wow. Thanks. Nangasar. Sama. Aasar ka pa ha. Huwag mo sabihin magbe-birthday ka, ginaganyan mo na ako. Wala pa ako regalo sa'yo. Tanda mo, sumipsip ka muna. Di ba na? Tama na yan. Nagets niyo ba ako? Nagets niyo ba yung sinasabi ko? Amen. Basa mo, dali. Tingnan niyo ha, yan ang panlaban sa deception. Yung Word of God. Basa. Huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. Di ba tama? Aanin mo yung marunong ka sa doctrine, pero yung puso mo hindi tama. Yan ang panlaban natin. Amen. Ang dami mo ang alam sa Bible. Sama naman ang ugali mo.
Naintindihan niyo ba? Amen. Gusto nila sila lagi sinusuyo. May ganun tao eh. Tama ba, mali? Ang kapal ng mga muka, mga relyoso, pero subukan mo lumapit. Punta ka ng gabi. Pastor! Ba't mo naman ako inistorbo? Alam mo nang wala tayong offering ngayon eh. Linggo, Lunes ngayon. O, baka may maalala kayong gano'n. Totoo yan. Nag-text ka, Pastor. Hindi ako makakapunta, inaantok ako eh. Sa pastor, kahit na natutulog kami, pag nagising kami, tumawag kayo, kailangan namin sagutin. Yan, hindi ako magsasalita kung hindi ko pinapractice yan. Amen. Amen. Pero yan, kung talagang tulog ako, hindi ako. Alam mo namang, napakagaling ko naman. Tulog na ako, gigising pa ako. Pero kung nagising ako niyan, nag-ring, gumising, sasagutin ko yun. Dapat ganun ang Kristiyano. May maitulong ka man o wala, pakinggan mo ang mga kapatid mo sa Panginoon. Hindi pwede solo flight sa totoong Kristiyano. Amen. Yan ang sinasabi niya. Ayan no? Patibayin, ayan no? Sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng pabor, biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan na nag-aabala. Mali kasi Kapampangan yan eh, nag-aabala yan sa kanila. Kita nyo? Ang daming alam na doctrine, hindi naman ina-apply sa buhay. Sayang lang. Di bale, mapakita mo lang sa kapwa mo na mananampalataya, mabagal ka magbasa. Mabagal pero masusi mo inuuwa. Ito po si Kuya Cesar. Mabagal ang balita at ang tagapagbalita. Di ba? Ganon. May natutunan ba tayo, kapatid? Amen. So, hindi katulad ng iba na pag nag-aaral tayo ng Biblia, ora-orada. O ito pa, kadalasan, pag ang Espiritu ay mali, hindi niya mabigkas si Jesus Christ. Pagka nagsabi sa inyo, si Kristo ay tao lang, wag intindihin nyo na lang, pero huwag niyong paniwalaan. Pag sinabing si Kristo ay Diyos, pero hindi tao, huwag nyo rin paniwalaan. Dahil sa Biblia, si Kristo ay Diyos, si Kristo ay tao. Pakinggan nyo itong sinasabi dito sa verse 3 sa English. Pakinggan nyo. Sa 1 John chapter 4 verse 3. And every spirit that confess not, tingnan nyo ha, English yan, that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. O alam niyo na kung sinong grupo yun. And this is the spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and that now it is in the world. Take note, the spirit that nila is that spirit of Antichrist. Pag may spirito, sinasabi sa inyo, literal to, ay dumating, sinabi nila, dumating si Kristo. No? Hindi dumating si Kristo na nagsalaman. Yung katuruan na yun, sa Diablo. O, basahin mo yung Tagalog para mas maintindihan. At ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo.
na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanglibutan na. Yung Antikristo, dalawa yan. Ang Antikristo, yun yung mapupunta sa Israel, magpapanggap na siya ay Diyos, siya ay Kristo, siya ang Mesyas. Yung isa naman, yung Antikristo, yung mga maraming manluloko dito ngayon. Mapapastor, mapasamahan. Sasabihin nila, ang bawat espiritu na hindi nangungumpisal na si Jesus ay dumating sa laman, ay hindi sa Diyos. So yung mga nagsasabi, mga Antikristo yan. Bakit? O ito papatunayan ko sa inyo. Mga kapatid, hindi ko lalakasan ng mic kasi ba makaaway tayo. Pansinin mo yung flag ng relihiyon na may kulay green and white. Bansa na may kulay green and white. Turkey. Sino nakalaban ni Archangel sa Daniel chapter 9? The Antichrist, the spirit of the Prince of Tyre. Saan ba yung Prince of Tyre? Turkey. Tingnan mo ang flag ng Iglesia ni Cristo. Green, puti. Tingnan nyo ang mga Muslim. Hello, nakikinig ba kayo? Yes, po. Kung ayaw nyo makinig, umalis na lang kayo lahat. Pero huwag na yun. Diyan gano'n. Tingnan nyo. Ang tawag nila sa mga Muslim, kapatid. Bakit? Tanungin nyo ako bakit. Sabay-sabay. Bakit? Kasi si Kristo sa kanila, tao lang. Isang propeta, hindi Diyos. Naintindihan niyo ba? Amen. Ano ba sinabi rito? Hindi daw dumating. Ito yung isang katuruan na si Jesucristo daw hindi nagsalaman. Meron din nagtuturo si Kristo hindi ipinako sa krus. Iba raw ang nandun sa krus na namatay. Ito ang tanong. Kasi nag-agree ang Quran eh. Sino ang gusto nyo ang pakawalan ko sa inyo? Si Barabas o si Jesus? Dahil meron tayong tradisyon na palalabasin natin ang isang kriminal ayon sa inyong kautusan sa mga Hudyo. Kasi walang kautusan sa bansa ng Roma. O, ano nangyari? Sino pinili nila? Si Jesus? Barabas. Pinili nila si Romualdez. Kilala niyo si Romualdez? Barabas. Pinili nila yung magnanakaw, hindi si Jesus. Tingnan mo ang tao. Alam na magnanakaw, pinipili pa. Ayaw namin, dahil sabi niya sa Mesyas, ang gusto namin si Barabas. Barabas, Barabas, ipako siya sa cross. O, tingnan mo ginawa, pinako si Jesus. Pero nakita na ng Diyos yan para siya magbayad ng kasalanan natin lahat. Amen. Buti nga hindi ako naging Pilato, ang hirap nun. Alam ni Pilato, Governor Pilate, na inosente si Kristo. Sabi nga doon sa Jesus Christ Superstar, yung rock concert, I wash my hands in demolition. I am innocent of His blood. Kinuha rin sa Bible yun. Inosente ako sa dugo ng tao ito. Wala siyang kasalanan. Pwede siyang parusahan, latiguin, pero patayin, lagay sa krus, hindi pwede. Naintindihan niyo ba? Amen. Pero tayo, na dapat tayo ang pinako sa krus, si Kristo, Jesus, galing langit, nagsalaman. Hindi pinanganak sa St. Luke's. Pinanganak siya sa sabsaban.
Tapos lumaki ipinako sa krus ng Kalbaryo. Namatay. Tapos papayag ka, sinabi nila, hindi daw totoong namatay si Jesus. Bakit naka-record kay Josephus? Tapos sasabihin nila, hindi daw totoong namatay si Jesus. Yan ang turo ng Antikristo. Lahat ng milagro meron din siya. Pero magsasalita siya ganang sarili niya. Si Kristo, Jesus natin, nagsalita hindi ganang sarili niya. Kung hindi lahat ng narinig niya sa Ama. Ang laki ng pagkakaiba, mga kapatid. Kaya mag-ingat kayo sa katuruan. Isang ebidensya niyan, yung sinabi ni Pablo sa Filipos 2, Philippians chapter 2, verse 6. Hanggang 8. Basa. Ito bilang tao, tingnan nyo. Tatanungin ko kayo dyan kung ano intindi niya. English. Basahin mo English. Verse 6 hanggang 8. Basahin mo rin yung Tagalog. I want you to use your mind. I want you to use this simple English and simple Tagalog para malaman nyo kung si Kristo ay tao o Diyos. Tignan nyo ang paliwanag ni Pablo. Dito kinopya yung Superman. Hinubad niya yung kanyang damit. Nawala siya sa galing sa planet Krypton. Kaya binugbog siya ng mga tuso sa, anong lugar yon? Si Kent, binugbog. At naging powerless. Walang magawa si Louis Lane. Parang may similarity dito. Dito kinopya yun. Baka hindi nyo alam. Sige, basa. Who being, sige. Verse 6. Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. 7. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Take note. Was made in the likeness of men. Maraming pastor hindi conscious sa choice of words at saka grammar. Bakit ko sinabi yon? The best ang King James. Malapit sa Greek. Hindi sinabing became man. Yung mga ibang translation, became. Pag sinabi mo ang naging tao, hindi na babalik sa pagka-Diyos. Dito, was made man. Naintindihan niyo ba ako? Sige, tuloy. Verse 8. And being found in the fashion as a man, he humbled himself. As a man. Hindi sinabing being a man. Sige, tuloy. And became obedient unto death, even the death of the cross. Nakita niyo? Tagalog. Para mas malinaw. 6. Minsan mali yung Tagalog niya, yung version niya. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Nakita niyo? Maganda ba yung paliwanag? Ulitin mo, dahan-dahan. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, Panyong Diyos. Okay, sige, tuloy. ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bakit? Nasa laman siya. Tuloy niyo, 7. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin. Hinubad niya to. Yung pagiging Diyos niya. Sige, tuloy. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Kung hindi siya naging tao, paano mo ipapako ang Diyos? Amen. Kung hindi siya Diyos, paano magiging malinis? Kung ang lahi niya galing kay Joseph, ang lahi niya galing sa Ama.
child of the Holy Ghost. Sige nga. Marami nagtuturo si Kristo daw maliit na Diyos. Kasi sabi ni Kristo sa isang aklat, the Father is greater than I. Kaya niya sinabi yon, the sign of humility. Pero, I and the Father are one. O, paano mo papaliwanag yon? Iisa ang diwa nila, iisa sila. Sabi niya kay Pilipos sa John chapter 14, Pilipos, Philip, how long have you seen me? And why do you call me? Why say to me, show me the Father. Anyone who have seen me has seen the Father. O, di Diyos siya, hindi siya maliit na Diyos. Amen ba? O, sige, Amen. tuloy. At palibhasay na sumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. O, Oo, sa kamatayan sa krus. o. Ang tinutukoy dyan si Kristo. Ay, ikaw lang nagsabi niyang pastor. O, di basahin mo muna yung verse 5, Tagalog. Sige. O, Mga karoon kayo sa inyo ng pag-iisip, na ito'y na kay Kristo Jesus din hindi naman. naman. Tingnan nyo, may colon. English, let this mind. Sige. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ang pinag-uusapan, si Kristo. Hindi dinadaan sa debate, pilosopo, pag-aaralan. May natutunan po ba tayo? Amen. Kasi pag nalaman mo yung nature ni Kristo, yan din ang magiging nature natin sa kanyang pagdating. Ang dami kasi nagtuturo, puro mali-mali eh. Kasi basta pabor sa doktrina nila, yun na lang. Huwag ganun. Amen ba? Amen. Kaya maraming naliligaw sa katuruan, umpisa na yan. Pati demonyo makikialam na. Kaya pag nag-command ka para magpalayas ng demonyo, hindi lalayas. Kasi hindi mo kilala sino si Jesus. Nag-gets nyo? Amen. Let this mind, let this Christ consciousness be in you. Okay lang. Ganda yung nakamic ka pa, naririnig. May natutunan po ba tayo sa tamang katuruan? Sa Ethiopian Bible, hindi ito nakalagay kasi laban sa katuruan nila. Yung may nagsalita sa akin, dapat big nag-aaral ka ng Ethiopian Bible, sinampulan ko. O kung kompleto yan, hanapin mo nga sa Ethiopian Bible yan, binasa iba. O di pabor lang sa inyo yun. Ito rin, pabor din sa amin. Ba't ko pakakinggan yan? Nauna to. Pag-aralan mo muna itong Bible na to, yung King James Bible, bago tayo pumunta sa Ethiopian Bible, napahiya sa akin eh. Ang galing ng Ethiopian Bible daw, kumpleto. Ba't wala yung Philippians chapter 2, verse 5 to 8? Sabi ko sa akin, hindi nang tinuloy. O sinong kumpleto? Yung 66 books ko o yung 88 books ko mo? Yung 66 book ko. Kasi hindi mo master yung turo ng Biblia. Pinipilit nyo. Amen ba? Amen. Kailangan marunong kami pagtanggol ng tamang turo. Hindi dahil tama ako, mali ka. Hindi yun yung katuruan na totoo. Amen? What is right? Stand up for Jesus. Amen. Kaya minsan tatawa lang ako sa sarili, ay, ganyan yung Bible nyo, ganyan. O, patunayan mo muna. Balik tayo sa 1 John. Ay, napindot ko iba. 1 John, chapter 4. Balik tayo sa verse 4. Tayo nag-umpisa parang bata. Kailangan, pag parang bata tayo, kailangan pagtagumpay na natin to. Ang Kristo, once na tinanggap mo si Kristo, kagaya ng ginawa nyo nung isang Sunday, tinanggap nyo, nasa inyo na yan. At pag nasa inyo na yan, yung Espiritu ni Kristo, yung Holy Spirit na nasa puso nyo, mas matindi yan kaysa sa atin. Tingnan nyo, sige.
Ano yun? Verse 4. Basa. Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila. Sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Sino yung nasa silibutan na tinutukoy niya? Yung Antikristo, si Satanas at ang kanyang mga angkan. Huwag kayong mag-iisip na talo kayo kay Satanas. Kung sarili mo, talo ka. Pero kung yung Kristo na nasa puso mo, yung Holy Spirit na nasa iyo, wala yan. Huwag ka makipaglabang kay Satan sa sarili mong ability. Hayaan mo yung Holy Spirit, spirit to spirit. Amen? Amen. Huwag kayong magpapalayas. O, halimbawa, oy, demonyo, lumayas ka yan sa pangalan ni JM. Ay, hindi lalayas siya. Sasabihin pa, ka, yakapin mo ako, vibes tayo. Tama ba? Mali. Ay, lumayas ang demonyo sa pangalan ni Pastor. Wali ka, date tayo. Ganun lang gagawin nun. Pero pag sinabi mo, sa pangalan ni Jesucristo, alis! Alis yan. Siyempre, hindi naman literal, kailangan mong banggitin. Alam mo ito, natatawa ako eh. May mga iba sinasabi, in Jesus' name, ba't hindi mo sinabi? Ang hindi naman niya alam, nasa heart ko, tsaka sa isip ko, in Jesus' name. Literally, dapat nasa heart mo yan. Pag nagpalayas ka, go! Alis! Alam mo na yon, in Jesus Christ's name. Makikita ng demonyo yun eh. Karamihan, by experience, pagka ikaw ay nagpalayas ng demonyo at may Kristo ka sa puso, alam mo yung katuruan, makikita ng demonyo may liwanag dito sa heart mo, literally. Aalis yan. Kaya natatawa ako doon sa mga pinapalabas sa YouTube, yung nagpapalayas ng demonyo, may krus pang hawak, tapos may rebulto. Walang power yun, matagal yun. Ano ba turo sa Biblia? Di ba si Jesus pag nagpapalayas ng demonyo, go, alis. Di ba ganun lang ang ginagawa ni Jesus? Walang dramatic na, ito holy water. Ang holy water mo, salita ng Diyos, ang Holy Spirit. Marami hindi nakakaalam niya, mga kapatid. Ba't ko kayo tuturuan maging dependent sa mga objects? Dapat ang object mo, si Jesus Christ mismo. The invisible mind of Christ. Christ consciousness. Yun ang talagang totoo. Halimbawa, nagka-problema ka, finances. Bigay mo kay Jesus. Maririnig ng Ama yan. You don't need to be, ay, naku patay, ganyan. O kaya, pwede ka nervyusin, pero kausapin mo mga kagad si Lord. Huwag yung sarili mong abilidad. Wala kang magagawa. Nalala niyo yung patotoo ko? Ayaw tanggapin magpapastor ako noon. Binenta ko yung mga amplifier ko, yung mga transformer, mga tanso, tinatanggal ko sa transformer, kinikilo, binibenta, nagsunog kami, puro usok yung bahay. May nagreklamo, chuchu. Hindi naman kami hinuli. Nalala mo yun, no, blessed? Ha? Binenta ko yung mga tanso. Walang masamang balikan yung mga nakaraan kung go glorify mo ang Lord. Kaya kayo, kayong tatlo, kung nakakaranas kayo ng problema, naranasan na namin ni Bless yan, ni Del, ni Latoyang. Di ako nahihiya, bakit? Tagumpay naman kay Lord. Tagumpay naman kay Bless, kay Echo. Amen ba? Amen. Because you acknowledge the power of God. Amen? Amen. Amen ba? Walang masamang gunitain yung nakaraan for the purpose of glorifying God. Who am I? Am I God to take the place of God? Sabi ni Moses. Oo, sinabi niya yun. Sabi ni Moses, am I in the place of God? You meant it bad for me. Sabi ni Prophet Joseph. But God meant it for good. Binenta siya ng mga utol niya. 12 taon. Tapos naging kanang kamay siya ng paraon sa Egypt.
nag-prosper siya. Tapos, tinest niya yung mga kapatid niya dahil walang makain si Jacob. Pinadala niya yung mga kapatid niya. Pagdating doon, bibili kami ng grain, tinesting. Una, nilagyan ng kupita yung gold na kupita, yung chalice. Oh, ninanakaw niya. Hindi. Ikukulong namin yung isa mong kapatid. Dali mo yung bunso. Tataka sila, bakit parang may alam si Joseph? Siguro nga, nagkasala tayo sa kapatid natin si Joseph. Kasi binenta natin, sinabi natin sa tatay niya, nag-confess sila. Your Highness, meron kaming kapatid, kaya siguro nangyayari itong parusang to ng Diyos. Binenta namin yung aming kapatid. Ang pangalan si Joseph. Naiyak ako noon. Nagkaroon ng reunion yung magkakapatid. Sometimes may mga negative things nangyayari sa atin, but it was meant for good. Ako, I learned the hard way. Del learned the hard way. Bless and Victoria learned the hard way. Amen. Yung pamilyan to, Bacolod, learned the hard way. Tama ba? Amen. Kaya, pagka ganyan, sunod-sunod yung kalamidad, kausapin mo na si Lord ng masinsin. Ano ba gusto mo, Lord? Minsan sinasabi nila, bakit ang layo ng Diyos? Sagot ng Panginoon sa akin. Tingnan mo yung mga Israelita. Sinasabi nila, ba't ang layo-layo ng Diyos para naman kaming minamalas? Di ba gano'n? Unfortunate. Sagot ni Lord, hindi naman ako ang lumayo, kayo lumayo sa akin eh. True. That is the answer. So, mga kapatid, bago tayo magtapos, tanungin natin sarili natin, sa araw-araw, do you have the mind of Christ? Or do you have the mind of TikTok, YouTube, Facebook? Excited ba kayo pag nakakakita kayo ng post tungkol sa Panginoon mula sa church? O you find it boring? Kaya pala si Lord, boring din sa inyo pag lalapit. Hindi sabik si Lord makinig ng prayer. Prayer niyo. It's a two-way communication. Communication is always two-way. It's always a dialogue. Hindi pwedeng ikaw lang yung nagsasalita, monologue. One-way road, one-way ticket. Communication is two ways. Naintindihan niyo ba? Amen. 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 Communication is always two-way. Tayo manalangin, tayo makipag-usap sa Diyos. Tanungin natin kay Lord, ano ba tayo? Patugtog ka nga, kahit andyan. Tanungin natin sa Lord. When was the last time you prayed? When was the last time you talked to Jesus? Heart-to-heart talk. Did we talk to Jesus? Did we talk to Jesus when we are only at need? Did you talk to Jesus when you are thankful? Did you talk to Jesus when you were successful? Or when you have problems? Did you talk to Jesus for others, that they may know what your feelings are? Maring, Lord, may heartbreak ako sa ibang tao. Heartbreak sa mga loved ones. Heartbreak sa aking sitwasyon. Have you ever told Jesus? O sabi mo, Lord, I don't want to talk about it. But the positive way
is to talk to Jesus and say, Father God, I confess to you my heart aches. I confess to you my anger. I confess to you all my problems, my situation. Sometimes, Lord, nobody believes me. Even my closest loved ones, they do not appreciate me. No one can understand me. I am alone. Even my friends cannot understand me. I cannot tell them what I feel. Only to you, Lord. This is the day, Lord, that I want to say all my frustrations, all my success, all my talents and abilities, all the things I have wanted. I want to consult you, Lord. Kasi sa kakahingi ko, baka hindi mo kalooban. Natatakot ako, Lord. I just want to be honest with you, Lord God. Hindi naman pwedeng hindi ko sabihin yung totoo kung ano yung nararamdaman ko, Lord. And you, O God, can understand me. Lahat ng sama at galit ko, Lord, ngayong araw na ito, simula pa nung nakaraang buwan, binibigay ko sa iyo. Wala na akong matakbuhan kung hindi ikaw lang, Lord. I give myself to you, Lord. Nawala yung yung signal. So, Panginoon, nasan ako ngayon? I really give myself to you. Pwede ba, Lord, magpakita ka ng sign? Pwede ba, Lord, ibigay mo na? Pwede ba, Lord, kausapin mo ko literally kahit sa dreams? If that is your request, bibigay niya sa iyo. Pwede ba, Lord, pagalingin mo mga may sakit, gaya ni Nanay Metang at ni Kuya Robert? Ganon din yung hindi na nagsisimba rito, nalaman ko, in the spirit, may sakit sa kidney. Kasi umiinom siya ng herbal drink na hindi niya kinonsulta sa doktor. Baka mamaya isa yan sa taga-subaybay. Baka meron kang iniinom na herbal drink. Chocolate man yan o anumang flavor niyan. Maaring wheat, barley, o whatever. Nalalaso ng kidney mo. Lord, tulungan mo ko sa aking business affairs. Sa aking occupation. Minsan naririndi ako, Lord. Minsan napapagod ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng break, Lord. Grant me promotion upon promotion. Progress upon progress. Blessing upon blessing. Give us time na kami makapagsamba sa iyo, makapagpuri at magbigay ng pasasalamat as our souls rest. Ilayo mo yung gawain ni Satanas para mawalan ako ng faith sa iyo, Father. Please help me. Holy Spirit, dominate in my life. From now on, I offer this prayer. Minsan, Lord, tinatamad ako para magpuri at magsamba sa iyo. Naalala ko, Lord, lumuluha ka rin pala, Jesus. Pag nakikita mo ang iyong mga anak ay lumalayo sa iyo. At isa ako sa iyo, Lord. Balik mo ko sa iyong fellowship, Lord.
Ibalik mo ko sa heart-to-heart talk sa'yo. Kuminsan, mag-isa lang ako. Hindi ko kasama ang aking mga kapatid, ang aking asawa. I feel alone. Yung pala, hindi kita kinakausap. I am too busy at work. Too busy to my studies. Too busy with my friends, my loved ones. But I'm not tuned to what you like. Help me, Lord, right now. Remove me from the fatigue of busyness. Remove me from the fatigue of problems. I am requesting you, Lord, a certain wish. Bigyan mo ako ng anak. Bigyan mo ako ng pamilyang magkasundo ang tatay at nanay. Bigyan mo ako ng mga tao nakakaunawa sa akin. Hindi kami minamata. Huwag ka papayag may mamatay sa aming mga mahal sa buhay na aming pinag-pray. Alisin mo lahat ng nanliligaw sa amin para lumayo sa iyong gawain. At huwag kami manghinayan sa gawain mo. Restore me, Lord, into the fellowship with the Holy Spirit. Alam mo, Lord, ang dami ko nang pinasuka ang mga religious group. Pero ito yung araw na ako nakipag-usap sa'yo, heart to heart. Rain me down, Lord, with your Spirit. Pour out your Spirit like you promised. I will pour out my Spirit in the last days. Help us overcome all the problems that we encounter. Be solved in Jesus Christ's name. At huwag kami ma-overwhelm na akala namin kami lang ang mag-isa. Now I give myself to you. Palakpakan natin ang Panginoon kung naramdaman yung prayer. Iyan mo nga yung salamat. Sabayan niyo ako, awitin natin to. Pag inawit niyo to, sinagot na ang prayer niyo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa lakas ng pag-ibig mo. Tuloy. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig
Isa lang ang pinagmamalaki namin, yung ginawa mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki ng lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, tulad ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila 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 pag-ibig mo. Oh, Jesus. May bigla akong tanong. Sino nag-pray ng ganong prayer kanina? Unahan kayo, itaas ang kamay. That is a confirmation that they have answered your prayer. Taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, good. That is a good affirmation. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagka may taong magpapatotoo o kaya magpapasalamat, huwag niyong kakantsawan, huwag niyong lokohin. Kasi minsan, gusto ng Spirit magsalita, napapahiya ang tao. Sa susunod, walang ganun. Amen ba? Amen. Pwede tayong ngumiti, pero yung kakantsawan natin, next time, huwag ganun. Ayaw ng Diyos yun. Kasi natutuwa yung demonyo yun. Kasi yan ang isa sa natutunan ko. Nung nanood ako ng video, sabi ni Lord, i-review mo ang video. Pinakinggan ko yung background sound. So yun lang, tatapos na tayo. Kayo ay magpakarami ng blessings in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus Christ's name. Amen. Amen! Happy Sunday! I love you all! Wala Happy kang birthday! to Celebrate na sila ng mga friends niya po Diyan lang sa may ano. ng birthday niya. Kaya, Kasi with honor siya. Yay! Congratulations! Happy birthday, Na-off Nana. na.